What is up guys? Desi TV here. Welcome back to my channel. At ngayon magpapagawa tayo ng tail tidy para sa ating ADV 160 at umorder na rin ako ng pang maintenance kasi nga medyo matagal-tagal natin hindi nagamit yung ADV 160 natin. So habang nasa ibang bansa ako, kaninang umaga lang ako nakauwi, umorder na ako ng mga pang maintenance at pang tail tidy. So dito tayo guys. So ito yung mga in-order natin. Yan. Bola natin. So 15 grams ang in-order natin. Tapos, backplate na speed tuner. Ang kailangan ko lang kasi talaga palitan guys, yung slider piece. Pero nakita ko to sa Shopee. So, in-order ko na isang buo backplate na speed tuner. Na may kasamang slider piece na speed tuner din. Ito pala yung mga oil. Pertua, okay. Pertua pala in-order ko pang oil. Kasi gusto ko nga, ito na muna yung gagamitin ko. Kasi ilang months ko nang gamit yung speed tuner, gusto ko mag-try ulit ng ibang oil. So, sa matagal na nakakanood sa akin dyan, ginamit ko na rin to, tapos nagustuhan ko rin yung performance. So, umorder tayo ng, ito first time ko gagamitin, Pertua na gear oil, scooter gear oil. Pang engine oil siya, 1 liter. Tapos, ito ang star of the show natin, syempre. Gawa siya ng custom rod PH. Meron siya sa Shopee, TikTok, Lazada. Ayan. Yung link nito guys, nandyan sa baba. Tapos, ayan, kompleto naman na siya. So, meron pala akong tropa na mag-i-install nito. Pero kung gusto nyo kayo lang yung mag-i-install, kayang-kaya naman. Meron akong ililink dyan or meron dyan sa screen na video. Tropa ko rin sa TikTok. Nagkakilala kami sa TikTok. Ayan. So, same lang din yung gagawin. Pero iba lang yung binili niya. So, bakal talaga siya guys, pag makikita nyo. Bakal talaga. Ayan. Gawa ng custom rod PH. So ngayon guys, ngayon na lang ulit natin makikita yung motor natin. So simula dumating ako kanina ng umaga, hindi ko pa siya tinignan. So tingnan natin ang itsura niya. Isang buwan ko itong di nagamit. So ayan siya guys. Sobrang dumi. Ayan o. Bago ko umalis, hindi ko na siya napakarwasyan. Ayun na yung sinasabi ko parang ihi. Tapos meron din dito. So, ayan, papagawa natin to mamaya. Grabe, ang dumi, gagi. Hee. Wala daw si Esik man. Saan siya? Mabis daw siya. Daming gawa sa Prince Works. Oh. Hey, Prince Works. Pagawa na speaker. Ayun guys, dito dinala ko na yung motor sa tropa ko kay Prince Works. Bale yung gagawin pala natin sa motor ay lilinisin yung panggilid tapos papalitan yung ibang parts. Papalitan din natin yung engine oil at yung gear oil ng ating ADV 160. Siyempre, i-install din natin yung plate eliminator o yung tail tidy. Buti na nga lang guys ay naka-Koso washable air filter na tayo at hindi na natin kailangan bumili pa ng replacement air filter. Lilinisan lang natin to tapos okay na, pwede na ulit gamitin. And kung makikita nyo guys, sobrang dumi na rin ng panggilid natin. Ang panggilid pala na gamit ko ay puro speed tuner. Kung gusto nyo mapanood, nandyan yung link sa baba. Yung clutch lining na gamit ko dito ay Daytona. Sobrang natanggal nga yung dragging niya pero talagang naupod yung clutch lining. Kaya gagamitin ko na muna yung stock ko habang di pa ako nakaka-order ng panibagong clutch lining ng Daytona. May naka-install din na MTRT torsion control sa panggilid ko. Yung makikita yung dumi sa kamay ni Prince ay residue yan ng clutch lining. Carbon Kevlar kasi yung ginagamit na material ng Daytona. Kaya talagang sobrang kumakapit yung clutch lining sa bell. Yung nakalagay sa box ng Daytona ay yung stock clutch lining ko. Ayan, dito nililinisan na ni Prince yung crankcase ko. Meron siyang sariling product na ginagamit na panglinis ng panggilid. Ayun guys, kitang-kita nyo unti-unti nang pumuputi yung crankcase natin. Siyempre pati yung airbox sinabay na rin linisin ni Prince. Sobrang satisfying talaga yung mga ganitong footage, di ba? Dito natapos ng linisan yung crankcase ko kaya tinutuyo na lang. Kitang-kita nyo naman guys sa sobrang linis at kintab niya na. Baka gawang Prince Works yan. At sisimulan na ang tanggalin yung engine oil natin. Ito rin yung maganda sa transparent engine oil cap. Makikita mo yung itsura or lagay ng engine oil mo kahit na hindi mo pa binubuksan yung motor. Buti na nga lang nakabantay ako sa maintenance ng motor kasi kung makikita nyo talagang palitin na yung engine oil ko. Magkano lang kasi gagastusin mo pa magpapalit ka ng oil kaysa magpapagawa ka ng sirang makina.
Ayan, tinanggal na rin yung gear oil natin pero kung makikita nyo yung itsura niya, bagong-bago pa talaga. Ang pagpalit ko ng gear oil ay every other change oil ko. Pero sa ganitong instance na isang buwan kong hindi nagamit yung motor, kaya sinabay ko na rin ngayon. At ayan, sinasalin na yung bago nating engine oil. Ampere 2 Powermatic Scooter Engine Oil. Itong engine oil na to guys ay 10W40 at design talaga siya para sa mga scooter na motorcycle. O yung pinapaandar gamit ang CVT. Ay sa pangagandahan dito ay yung lalagyanan niya ay merong maliit na butas na makikita mo yung measurement. Kahit na wala kang measuring cup ay talagang hindi kukulangin or hindi masasobran yung ilalagay mo na engine oil. Dito na may ilalagay na yung Pertua gear oil. So itong gear oil na to guys ay ngayon ko palang susubukan. Ang lagi ko kasing gamit na gear oil ay yung K-Works na gear oil. Pero dahil nga nakabundle ito, kaya ito na yung binili ko. Pwede nyo mabili ito sa Shopee, TikTok, Lazada, makikita nyo mga links dyan sa baba. Dito yung natapos ng linisan at patuyuin yung CVT parts natin. At nilalagyan na ng grasa yung torque drive natin. Ito palang torque drive natin ay kalkal na rin by Mickey Maso ng Speed Tuner. Para sa mga hindi nakakaalam, pag nakakalkal yung torque drive mo, mas magka-close yung torque drive mo or mas magdidikit sila dahilan para tumaas yung belt at gumanda yung arangkada ng motor mo. Dito ay na-assemble na yung clutch housing natin. Ang gamit ko palang clutch spring dito ay 1000 RPM na B-Win. Yung clutch lining natin ay stock na muna pero order ako ng Daytona clutch lining. Isasabay ko na nga rin ipa-install yung backplate ng Speed Tuner na may kasamang slider piece. Sa mga magtatanong kung anong pinagkaiba ng stock na backplate at yung Speed Tuner na backplate. Sa Speed Tuner na backplate ay lightened na siya so ibig sabihin mas magaang na siya. Makikita niyo yung design niya, butas-butas siya sa gitna. Yung slider piece niya na sobrang hirap tanggalin. Maganda siya in a sense na hindi siya madaling lumuwag at kumalansing sa panggilid natin. At habang ginagawa nga yung motor natin ay sobrang daming tropa na nakatambay din dito. So may kanya-kanya silang problema sa motor nila na dito nila dinadala sa Friendsworks. Ang motor na hindi umaandar, sira yung wirings, may papa-install na MDL, may papa-install na panggilid or mga accessories ay dito namin dinadala kay Friends. Kaya kung gusto niyo dito magpagawa, ilalagay ko yung link ng FB page niya sa description box. Dito lang yan sa may San Jose del Monte, Bulacan, Luzon. Giti naman yung bola ko, kumakanto. Ano? Tangina mo, hindi bola to, Hindi pala gago. bola to. Kala ko bola. Nelson! Wait, Sorry. saan ba to? China? Kasama mo pa ako. Made in Philippines yan, boss, oh. Boss Maso yan. Baka naman. Bola yan. Nat-struktado ka ba? Ang gamit ko na bola dito guys is Speed Tuner din. Nagustuhan ko to kasi mayroong cover yung kabilang side niya dahilan para hindi madaling umuka sa pulley natin. Bale, tatlong 14 grams at tatlong 12 grams yung gamit ko. Saktong-sakto siya para sa city driving na araw-araw ko ginagamit. Bale, ang paglagay dyan guys ay alternate 14, 12, 14, 12, 14, 12. Dapat mas mabigat yung nasa unahan. Dito naman guys ay kinakabit na yung CVT parts natin. Bale, naglagay pala ako ng 0.5mm sa gitna ng pulley at drive face. Para mas bumuka yung pulley at drive face at gumanda yung top speed. Nakalimutan ko palang banggitin, ang gamit kong center spring ay B-Win 1200 RPM. Yung pulley at drive face natin nakakalkal na ng 13.8 degree ng Speed Tuner. At syempre yung reinforced lightened bell natin na gawa ng Speed Tuner. Bali naka-regroup na rin pala to ng linear. At ganun-ganun na nga lang guys natapos ng linisan yung panggilid natin at na-share ko na rin sa inyo kung ano yung laman ng panggilid ko. At ngayon ay pupunta na tayo sa exciting part at i-install na natin yung plate eliminator or yung tail tidy natin. At dito nga guys, sinisimulan na ni Friends i-disassemble yung motor natin para malagay yung tail tidy. Sa paggawa ng fender delete ay hindi na bago kay Friends. Kung ano-anong motor na kasi yung nagawa niya ng fender delete. Syempre, unang-una na dyan yung motor niya na Aerox. Dito pala nagka-idea na ako na gusto ko rin gawin yan sa ADV ko. Syempre, sumunod na rin magpagawa yung tropa namin naka-Aerox din kasi nga nakita niya kung gaano kaganda. Hanggang sa ginagawa niya na rin sa iba't ibang motor katulad ng Airblade, MIUI at kung ano-ano pa. Pero malaking challenge sa kanya to kasi ngayon niya palang gagawin to sa ADV. Pero meron nga ako nakita sa TikTok na pinakamaiksi at pinaka-detailed video sa pag-install ng tail tidy. At ito nga yung kay Tan ADV, ililink ko yung video sa description box para mas madali nyong makita. Bale, ito yung naging basehan namin sa pag-disassemble ng rear fender ng ADV 160. Ayan, shoutout kay Lance Inaasar yung mekaniko namin na nagsisearch sa YouTube yung ginagawa. At gusto nga namin magpasalamat kay Tan ADV sa pag-post niya or pag-share niya ng video kung paano mag-disassemble. And shoutout sa'yo at pinadali mo yung buhay namin. Dito guys ay sinusukatan ni Friends kung saan banda ilalagay yung tail tidy natin. At para naman sa detailed tutorial sa pag-assemble ng tail tidy at pag-install sa ADV 160 ay mayroong ginawa ang Custom Rod PH na detailed tutorial na ililink ko na lang sa description box. Dito ay dinadagdagan yung wirings ng plate light natin. Dahil lang sabi ni Friends ay kakapusin yung wire ng plate light papunta sa harness. At dito na nga pumasok yung expertise ni Friends dahil isa siyang electrical engineer.
Pero sa ganitong sitwasyon, kahit hindi ka engineer ay kayang-kaya mo rin gawin to sa bahay nyo. Pagtapos balutan ng electrical tape ay binalutan pa ni Prince ng ibang klaseng tape na hindi ko alam yung tawag. Pero ang sabi ni Prince ay nakakadagdag protection to at mas malinis ngang tignan yung wires kapag mayroong ganitong balot. Pagtapos sabaan yung wire ng plate light natin ay kinabit niya na agad to sa ating tail tidy. Dito ay nakabit na ni Prince yung tail tidy natin at kinakabit na lang niya yung mga wirings. At ganun-ganun na nga lang ay natapos na ikabit yung tail tidy natin at ititesting na lang natin yung tail light, signal light at yung plate light. At meron pa nga ako na-request kay Prince na gusto ko sana idagdag yung dulo ng stock fender ko dito sa tail tidy ko. Ito guys ay optional lang, hindi naman mandatory, pero kung gusto nyong gawin, pwede nyong gayahin. Bali, i-screw lang to sa likod ng tail tidy kasabay ng plaka. At ito na nga yung finished product ng pag-install ng tail tidy or plate eliminator sa ADV160. Para sa akin, mas gumanda tignan yung ADV160 ko nung naka-tail tidy na. At dito ko na lang din tatapusin yung vlog. Maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video. At sana ay marami kayo natutunan at kung gusto nyo nga magpagawa rin kay Prince ay lilink ko yung FB page niya.